So, magandang gabi. Bago simulan, may tanong lang ako sa inyo. Sino dito yung madalas magpakita ng damdamin nila o emosyon? Tulad ng pag-iyak, ganun. So, sino? Taas kamay. Huwag kayong maiyak. Anong dami? So, yung mga kailan lang umiyak, yung parang kahapon lang, nung isang week, ganun. So, gaano ba kayo madalas umiyak? Ako kasi, kung ako yung tatanungin, siguro kung bibilangin mula 2020 hanggang 2025, kung ilang beses na ako umiyak, siguro mga 5 pa lang. Tapos, lahat ng yun walang nakita sa akin, except sa last one. So, gaano ba kadalas ang madalas sa pag-iyak? Nagtaka rin ako Siyempre, kailangan ko ng context pag magtatanong ako na. So, sinearch ko siya sa Google. Sinearch ko, how often is often in crying? Ito yung lumabas. The average woman cries between 30 and 64 times a year. And the average man cries between 6 and 17 times a year. Yung reaction ko dyan, what the fuck? Kasi, tinanong ko lang naman, how often is often in crying? Hindi ko tinatanong yung sa lalaki at sa babae. Ba't ganun? Bakit hiniwalay, di ba? Nakapagtaka na pare-parehas lang naman tayo may mata, pare-parehas lang naman tayo may luha, may nararamdaman. Pero ba't hiniwalay ng Google yun? Siguro sa pagkakaiba ng hormones, ganun. Baka nga, pero alam ko may iba-ibang factor yan. At sa tingin ko ito yung pinakadahilan. Naranasan nyo na ba na, o natanong na ba kayo, o nagsabi na ba kayo ng mga kalalaki mong tao, iyakin ka? Ba't ka nag-open up? Parang di lalaki. Iyakin, babae kasi. Yung mga ganun, bakit natin kino-connect sa gender yung emosyon, di ba? Parang dapat walang connect yun So, hindi may kakailan na may pagtingin yung lipunan natin ngayon na yung mga lalaki ay hindi dapat umiiyak at hindi dapat mag-open up kumpara sa mga babae na okay lang sa kanila na gano'n, tanggap sila. So, andito ako ngayon para iparating na kailangan nating tigilan yung paglalagay natin ng limitasyon sa kung sino man yung pwede makaramdam ng kung anong damdamin. At simulan nating ituring ang emosyon na isang bagay para sa lahat. So, saan ba nanggagaling yan? Kasi mula noon ay, nakasanayan na. Ito yung pagtingin ng lipunan. Men are supposed to be strong and independent, unemotional, logical, and confident. Women are supposed to be expressive, nurturant, and dependent. Parang sinasabi na ang lalaki dapat nagpapakita lang ng kanansyalatan. Tas, di ba parang sinabi na rin yun sa speech ng isa nating kaklase na nagpakita ng manic pixie dream girl. Tas yung kabilang side yung lalaki, parang yun lang nakasulat na basta walang emosyon. Ganon. Tas meron pang isang speech na sinabi na ang mga tatay daw hindi gaanong ka-affectionate sa anak nila. Di ba? So, pero tingin nyo ba gusto ng mga lalaki na gano'n sila? Malay nyo napipilitan lang sila. Kasi nga yun yung tanggap ng lipunan sa kanila. So, pero saan nga ba nanggaling yan? Makukonect na natin yan mula noon pa. Ayan, ano yan? Ano yan? Hindi, wala yan. Joke lang yung picture niyan. Pero, sa ano yan? Alamat ni Malakas at ni Maganda. Di ba, title pa lang, Malakas at Maganda. Walang connect yun Malakas, maganda. Pwede namang si Pogi at si Ganda, di ba? Si Gwapo at si Ganda. Bakit malakas? Kasi, umiyok ako. Pero, ayan. Tapos kung pamilyar kayo sa Malakas at si Maganda, alam niyo ba na si Malakas, pinagpapapalo niya yung mga anak niya? Di ba parang doon pa lang sinabi na kung gaano dapat ka-affectionate ang isang Pilipinong tatay sa anak niya. Tapos, ayan, meron pa na makokonekta pa noon simula nung dinivide yung trabaho na yung binigay sa lalaki yung mga mas physical, manggagawa, magsasaka, tsaka mangisda, tapos sa mga babae naman yung hindi kailangan gaano ng physical strength. So, ayun, parang ginawa ito noon kasi para sa productivity ko, sa consumability, pero hindi naisip na hindi ito maganda para sa intimacy at happiness ng
bawat isang tao. And it was all about do your job as a man, do your job as a woman. Yan. Pero ngayon, kung isipin natin ngayon, wala na namang ganun Ang lalaki at babae, kahit saan na naman pwede magtrabaho, di ba? Hindi sila i-judge. So ano na lang ibig sabihin ng pagiging lalaki ngayon? Ang tanging ibig sabihin na lang ng pagiging lalaki ay ang hindi pag-astang babae. So, di ba ang bullshit? Ano yung pag-astang babae? Bakit natin ginagawa yun? Ano naman kung mag-astang babae? So, dahil dito, kadalasan ng mga lalaki ay nagpapakita na lang ng mga powerful o mas hostile emotions kaysa magpakita ng vulnerability. Na imbis na ipakita yung totoo nilang nararamdaman, mas dinadaan nila sa ibang emosyon na mas powerful tulad ng pagtawa, galit. Kunwari, mas pipiliin na lang nilang sumigaw at magalit sa taong yun kaysa ipakita yung totoo nilang naramdaman na nasaktan sila. So, parang nakita mo na ba yung tatay mo na umiyak? Parang minsan lang yun Parang mas pipiliin pa ng mga tatay na magdabog sa bahay, di ba? And di ko naman nilalahat, pero ayun. Tas, alam nyo ba na, pansin nyo rin ba na sa mga lalaki, parang paglasing lang nila nagagawang mag-open up sa nila, sa mga tao. Meron akong kaibigan na lasing kami nun, tas out of nowhere, bigla niya na lang sinabi na daw siya. Hindi nga yun open up kasi bigla niya na lang sinabi na parang nakaranas daw siya ng SH. Ayun. Sabi ko, hindi dapat hindi yan ginagawang katatawanan na Pero sabi niya dati pa naman daw. Pero ang mali doon is, ngayon niya lang in-open up. Like, sinabi niya na ngayon niya lang daw yun nasabi sa kahit kanino. Imagine niyo lasing lang siya nun, tapos noon niya lang sinabi. Bakit ganun? Kasi, nahihiya at natatakot mahusgahan yung mga lalaki. Kasi, siguro kanina na nagpataas ako ng mga kamay. Siguro yung iba sa inyo pustahan nakaramdam din kayo ng hiya. Na feeling nyo mahuhusgahan kayo. Pero kahit ganun sinana yung kalalakihan, di ibig sabihin wala silang nararamdaman. Tulad na itong ayan, hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman. Ayan, sinasabi dito na over 30% daw ng mga lalaki nakakaranas ng depression sa lifetime nila. Tapos everyday, may 9% ng kalalakihan ay nakakaranas ng ganyan. Kasi isa pang statistics ay, ayan, suicide rate daw, na 4 times more higher ang kalalakihan kaysa sa babae. And isipin nyo, 50% hati ng lalaki at babae, pero 80% more. 80% ng lahat ng suicide, lalaki. Bakit kaya? Kasi hinaharap nila yung mga problema nila mag-isa. Hindi nila nagagawang mag-open up. So, ako, aminado rin ako na ganyan ako, na mas pinipili kong ipakita na invulnerable ako noon. And kasi mas pinipili kong hindi mag-open up kasi dapat sila yung mag-open up sa akin Yun yung nasa isip ko Hindi ko alam kung masasabi ko yung mga naranasan ko na ako lang yung nakakaalam. Pero ang masasabi ko lang 20 years na ako dito sa mundo. Isang beses pa lang na may nakita sa akin umiiyak ako, pagulgol. Nung nakaraan yun this year lang. Sa KNL ako naglalakad. Parang sobrang down ko noon na gusto ko nang mawala sa mundo talaga noon And may nakasalubong ako, randomly, dalawang kaibigan. Hindi ikaw. And randomly may nakasalubong ako, dalawang kaibigan na tas bigla na lang luha ako, hagulgol talaga. Hindi ko mapigilan Tas ayun, kinomfort nila ako doon sa maginawa, upo lang kami sa sidewalk sa dilim, nagkwento ako. Tas na-realize ko, masarap pala ganun. Bakit hindi ko trinay? Bakit ngayon lang na nagsisi ako Bakit ngayon ko lang sinimulan yun na mag-open up? Ikaw na nagtatago kuno sa sinasabi nating pagkalalaki mo.
Ayaw mo mag-open up? Ulol, ano naman kung lalaki ka? Hihina ba? Hihina ba yung tingin sa'yo? Magmumukha kang babae? Anong connect nun? Mas magandang tanong, ano naman? Sa mga pinagsasabi ko kanina, para akong para akong nagre-representa ng kalalakihan na hindi naman kailangan ng representasyon. Pero hindi naman yun yung pinupunto ko eh. Hindi naman dun lang eh. Kupal yung mga lalaki na nagpapatuloy ng mga ganyang pagtingin. Kupal din yung mga babaeng nagpapatuloy ng mga ganyang pagtingin. Pero hindi ba pwedeng walang pagkakaiba ng trato? Walang expectation sa bawat isa? And hindi ba pwedeng hindi nakabase yung bawat galaw sa kasarian? Hindi ba pwedeng walang kasarian ng emosyon? 2025 na guys. Hindi na dapat nasusukat ang kahinaan sa kasarian. Pero may nakalimutan tayo eh. Hindi na rin dapat nasusukat ang kasarian sa bilang ng lupa. Salamat po.